All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin dito konting paliwanag lang po about dito kay Erwin Tulfo, mga ka-plastic, na kung saan ay gigil na gigil po siyang nagsalita recently sa kanyang hearing, Senate hearing, na sinabi niya na kung maaari na i-bend ang law, mga ka-plastic. So, sipin niyo mga ka-plastic kung sa mga ganung bagay, nagagawa niya yung mga ganitong bagay na pwede palang ibali ang batas. Depende sa kanyang desisyon sa buhay. So, marami ang mga nabigla at nag-comment sa mga ganitong usapin dahil alam mo na, pag ikaw ay isang mataas na tao, ay dapat isipin nyo muna yung mga pwedeng sabihin para maiwasan yung mga cause of yung pagkasira ng iyong imahe where it comes sa politics. So panoorin natin yung actual na nangyari kung bakit niya nasabi yung mga ganung bagay. And then basa tayo ng comment. Ito yung sabi niya. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Water. Diba? Nabigla nga yung katabi niya sa likod mga ka-plastic Isipin mo kung ganito yung kanilang pananaw sa buhay. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas? Na kapag ikaw ay magbabali ng desisyon o yung batas, babaliin mo depende sa yung pananaw. Diba? Nabigla na lang tong nasa likod na para bagang nabigla siya sa sinabi. Fire. Air. And lawbender. Napangiwi na lang. Sometimes, you have to bend the law to be... Diba? Ba't naman ganon, Erwin Tulfo? Ba't naman ganon? Kasi itong mga magkakapatid na Tulfo brothers, like Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, tsaka yan, yung iba pa, mahilig kasi silang magdesisyon na alam nila sa sarili nila na napaka-imposibleng mangyari. Paano pa kaya kung maging presidente ito, mga ka-plastic? Isipin nyo na lang, pag naging presidente ito, kayang-kaya nilang balihin ng batas. At wala na kayong karapatang magreklamo at mag-rally. Kasi, kayang-kaya niyang manipulahin yung batas. Ba't pa tayo naglikha ng batas, mga ka-plastic, kung sasabihin mo na kailangan nating i-bend ang law? Diba? So may mga comment about sa kanya. There was saying, when emotions are high, intelligence is bad. Actually, intelligence is low. Minsan yung mga nasasabi natin, hindi na natin alam kung tama pala sa pandinig ng tao, hindi. Diba? Kulang yung I'm right and Mr. Secretary, yes sir. Meron sumang-ayon Kaso hindi na i-covered yung video. And sabi ni Red Suarez, to bend the law is an idiom meaning to use law in a way that was not intended, often for the personal or selfish advantage, or disregard rules in a way that is considered important or harmful. It implies a manipulation of the law or the regulations rather than a direct violations, but it carries a negative connotation of acting improperly or unethically. So yun ang sabi ni
parang sinabi na rin nila na kapag ikaw ay lumabag o nag-bend ng batas, parang sinasabi na natin na ay wala namang kasing kwenta yung nakasulat sa article na yan sa Revised Penal Code at sa kung ano-ano pa mga batas na nakalagay doon. Basta as long as na gusto kong mag-bend ng batas o labagin nito, ay wala na, yun lang. Parang gusto niyang i-bypass yung ruling dito sa Pilipinas. Isipin mo na lang kung lahat ng mga senador, sa bagay ngayon, magpahanggang ngayon naman, noon pa naman napaglalaruan na tayo ng mga ma-impluwensyang tao, ng mga malalaking nilalang dyan sa gobyerno. Na isipin mo, kung sila hindi makulong-kulong. Yung iba nga nakulong many times na nakulong, pero nabalik pa sa Senado. Yun ay dahil na-bend nila yung law. Isang malaking halimbawa na lang si Senator Bong Revilla o former Senator Bong Revilla, pati ang current Senator Jingoy Estrada at saka si Joey Villanueva, si Tess Daman, na paulit-ulit na nahahalal sa gobyerno as a senator. Then at the same time, paulit-ulit din gumagawa ng korupsyon. Kasi nga, malakas ang loob nila Marami silang koneksyon, marami silang mga taong susuporta sa kanya at the same time, hindi naman sila mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Mga kaplastik. So yun ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng tao na kaya nilang i-bend ang law. Sirain ang batas. I-bypass. Diba? Imagine mo, parang ganito lang yan When I was on the recent job, in the recent workplace, which is Santa Lucia Department Store, na marami talagang mga demonyo dyan na binebend nila yung kanilang policy. Isang halimbawa na lang na kapag mayroon silang mga paboritong empleyado na protektado nila, even na gumawa ng mali yun, ay binebend nila yung policy nila. As long as na tropa nila yun. Pero pag hindi nila tropa, mga kasamaan ng loob nila o hindi nila gusto yung empleyado, kahit maliit na bagay, pinapalaki nila. Diba? Ibigyan ko kayo ng halimbawa. Binebend nila yung law ng DOLE, itong Santa Lucia Department Store. Like, pag nagpa-file ng employer namin o yung employer ng ibang brand ng 1-year contract sa letter, ang ginagawa ng mga hinayupak dyan sa mga taga dyan ay ginagawa nilang 3 months ang kontrata instead na 1 year naka-indicate sa ID nila. So mamamroblema ka kung marirenew ka pa o hindi. Kasi pinutol nila ng 7 months. Hindi. More than 9 months pala. 9 months ang kinat nila. Na instead na wala na silang iisipin, by next year na lang sila magko-contract ulit. Re-contract signing. Pero ang ginagawa ng mga hinayupak dyan sa management na yan ay ginagawa nilang 3 months. Pautay-utay. Sa loob ng 3 months na yon na pagtatrabaho mo nila sa kanilang kumpanya, dyan na magsisimula yung kalbaryo mo, mga kaplastik. Yung tipong may mga nagawa ka ng mali na hindi mo nalalaman. Like, hindi sila nag-orient about sa tardiness. Hindi nila in-orient kung gaano kahaba yung tardiness na mababiolate mo possibly in the future. Basta bigla-bigla na lang silang magpapataw ng memo sa'yo nang hindi ka man lang ina-acknowledge na bawal pala yung ganito. Kagaya ng karanasan ko dyan way back 7-8 years ago na ang late ko lang naman is 1 minute. Nagulat na lang ako, pinapatawag ako sa opisina nila na kesyo daw matinding kaso na daw yung 1 minute na yon. Dahil daw
may late daw ako sa arrival. Sometimes meron din late din ako sa break time, na binibig deal din nila yung break time. At the same time, bigyan ka na nila ng memo without notice o warning man lang, na kahit papano sabihin na nila, o sa susunod hindi ka na gagawa ng kalokohan o di ka na magbabiolate ng policy natin Kasi sa orientation nila, hindi naman nila inaano yan dinidiscuss Dinidiscuss nila yan kapag newbie ka. Ang mga dinidiscuss nila, yung mga history ng kanilang management. Pangalan ng mga supervisor. Pero kung meron man, ang mga ayaw lang nila, yung mga policy na simple lang. Pero magugulat ka na lang kapag lalo na kung hindi ka nila gusto, darating yung point na magugulat ka, saan mo nakuha yung memo na yun? Saan mo nakuha yung violation na yun? Tapos, bigla-bigla ka na lang gaganyanin. Yan yung isa big example, mga kaplastic, na pwede nating ihambing sa ginawa ni Erwin Tulfo na i-bend ang law or i-bypass o baliin ang batas dito sa Pilipinas. Diyan kasi kahit naman saan sa aspeto ng buhay, whether it comes sa gobyerno man yan, sa private sectors ng workplace mo, o sa mga paaralan o ano man, ay meron talagang policy. Pero pag tropa kasi nila yung nadidisgrasya o nagkakaroon ng tawag, let's say, na nagkaroon ng konting mali para sa mata nila, pero malaking mali para sa ibang tao. As long as tropa kanila, hindi kanila pababayaan. Sagot kanila Pero pag hindi kanila tropa, hindi kanila gusto as employee, talagang yari ka. Nandun na yung point na halos buong pagkatao mo, kine-question na nila. Sinisira na nila yung moral mo. Sinisira na nila yung emosyon mo. Sinasaktan na nila yung damdamin mo. Ganyan kakupal yung dati kong workplace na yan. Kaya kung sino man ang mag-a-apply sa putang inang dep store na yan, tulad niyang Santa Lucia department store na yan, handain mo na yung sarili mo. Handain mo na yung emosyon mo. Dahil pag pumasok ka na sa larangan na yan, hindi ka magiging masaya dyan. Kasi even na mag-a-absent ka, sasabihan ka pa niyan, lalo na kung ang reason mo is emergency, nasunugan ka, nagkasakit yung anak mo, kailangan mong pumunta sa agency dahil meron kang asikasuhin, ang sagot sa'yo ng tatawagan mong tao, ako rin naman nagkasakit yung anak ko pero pumasok ako So anong ibig niyang palabasin? Na wag nating intindihin yung kalusugan ng aking kamag-anak? Sasabihin niya ay okay lang pala yun. Nasa bingit ng kamatayan yung kamag-anak mo, nasa bahay, nakaratay. Basta tapusin mo yung 8 hours ng duty mo. Wala na silang pakialam sa'yo kapag katapos nito. Ganyang kawalang puso ang mga tao dyan. Mga kaplastic. Kaya kung gusto mo mag-apply dyan o maging part of team nila, galingan mo na lang mag-ingat. Pangalawa, kung magaling kang sumipsip o makisama, maaari may chance ka na pagbigyan kanila pero hindi 100%. Mga kaplastic, tandaan nyo yan. Kasi kaya naman nila i-bend ang law Even yung mga managers, supervisor, gumagawa rin naman yan ng paglabag Gagawa-gawa sila ng policy, pero mismo sila ang bumabali. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Naka-on duty sila. On duty. Oras ng trabaho. Makikita mo, naglalamunan doon sa loob ng opisina. Dahil birthday ni manager,
birthday ni supervisor, birthday ni TL, birthday ng paborito nilang promodizer, sales clerk. Kaya maglalaan sila ng humigit kumulang di mabilang oras na maghapon sila doon nagsasaya, kumakain, nag-order pa sa Geo Deluxe, nag-order pa ng pansit sa karinderya while on duty, which is yun yung violation na wasting time. Wasting time, tandaan niyo yan, take note, wasting time. Samantala yung mga ayaw nilang empleyado, nakipag-usap lang sa kapwa katrabaho, gawa ng walang customer, walang pasaran na yung tindahan, hinuli nila. Binigyan ng violation, chatting daw. Samantala sila, makikita mo, nagsasaya doon sa opisina. Di ba gago? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Napakaikli lang naman pero umaba ng 16 minutes. So ganun ang ibig sabihin ng bend the law. Yung pagbali ng policy. Na even yung mga manager dyan sa Santa Lucia Department Store, binabali nila yung policy nila. Kasi as long as sila yung gumagawa ng polisiya nila. Para silang Diyos dyan eh. Ganyan ang ginagawa ni Erwin Tulfo sa gobyerno. Isipin mo, kung may ganyan po sa buong Pilipinas, ano na lang kaya ang mangyayari? Na kapag magre-reklamo ka sa kanila, baka one day, yung sinampa mong kaso kay Erwin Tulfo, pwede pala niyang baliin yun. Pwede pala niyang i-bend yun. Kasi siya yung bender. Law bender siya. Diba? Ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Mabubugok na. Diba? Wala na mapupunta ng Pilipino, mga ordinaryong tao. Kaya na niyang paglaruan ng mga tao. Ba't pa kayo naging senador? Kayong gumawa ng batas tapos babaliin ninyo. Diba? Babaliin ninyo yung sitwasyon. Ano kayo, Diyos? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.